Hello po, magandang umaga sa ating pong lahat. Kumusta po kayo mga kaibigan? Ang pamagat po ng aking pong mensahe na dadaling ko po sa inyo ay pinamagatan ko pong Be Still, na hinango ko po sa 2 Chronicles chapter 20 verse 17. Ganito po ang sinasabi ng New Living Translation Version. 2 Chronicles 20 verse 17, but you will not even need to fight. Take your positions, then stand still and watch the Lord's victory. He is with you, O people of Judah and Jerusalem. Do not be afraid and discouraged. Go out against tomorrow, for the Lord is with you. Ganito naman po ang sinasabi ng Tagalog, Magandang Balita, Biblia Version. Hindi na kayo kailangang lumaban. Manatili na lamang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay. Makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo. Kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Harapin ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang inyong kasama. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po. Alam po namin, Panginoon, na lagi nyo kami sinasamahan at pinagpapala. Kayo po ang laging Diyos na magbibigay sa amin ng katagumpayan. Pagpalain niyo po ang mga salitang ito na ang ipong dadalhin ngayon umaga para sa iyong mga anak. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alam niyo po mga kaibigan, ang kwento pong ito ay nangyari po ito ng ang bayan ng Huda sa pangunguna po ni Haring Josaphat ay linusob bigla ng kanilang kalaban. At alam niyo po kung paano sila nagtagumpay ay pwede rin po ito natin angkinin sa ating buhay. Kung paano tayo magtagumpay sa ating buhay bilang kanya mga tagasunod. Sabi nga po dito, when trouble comes like financial crisis, health problems, relationship issues, emotional, spiritual, material, or whatever battle you are facing today, you don't need to fight. Sabi nga po ng ating teksto ngayon umaga, hindi na kayo kailangan lumaban pa. Manatili na lamang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay sa kanyang gagawin sa atin ng Diyos. Amen. God tells us that the best strategy, yung paraan, yung diskarte upang mapagtagumpayan natin ang anumang problema natin kinakaharap sa ating buhay is we have to stand still and position ourselves to pray and praise to our God. Amen. Do not be afraid and discouraged. God is with you and watch out the Lord's victory in our life. Alam niyo po, nahirapan tayo sa ating buhay, di ba? Minsan na out of place tayo. Kasi alam niyo po, lagi po tayong reklamo ng reklamo. Amen, daming bayarin. Malapit na po ang pasukan ng mga bata, wala pa pong gamit, wala pang mga notebook, walang pang tuition. Tapos, pero ang sabi dito, sa halip na tayo magreklamo, pumosisyon ka, lumapit ka sa Diyos at manalangin. Wala kang dapat gawin sa problema mo kundi lumapit. Ilapit mo yan sa Lord. Manalangin ka. Kasi ang katugunan ay nandoon sa kamay ng ating Panginoon. Amen po. Kahit sa tayo mag-alala, ay tumawag po tayo. Lumapit tayo sa ating. Ito po ang ginawa ng bayan ng Huda sa pamagitan po ni Haring Jehoshaphat. Sabi po ng verse 21, matapos siyang palalahanan ang mga tao, pumili si Haring Josaphat ng mga awit na magpupuri kay Yahweh. Inilagay niya ang mga ito sa unahan ng hukbo at sila'y umaawit sa Diyos. Hallelujah! Sa verse 22, tingnan po natin ano po ang sinasabi dito. Nang marinig ng mga kaaway ang awitan, ginulo sila ni Yahweh. Dahil dito sila'y nagkagulo hanggang magpatayan. Sa ganyan paraan, pinagtagumpay ni Lord ang mga Israelita. Hallelujah! Ngayon umaga, mayroon po ba tayong pinagdadaanan na kabigatan, kakapusan, kakulangan sa buhay? Lalo tigit malapit na po ang pasukan at wala ka pang hawak na pera ngayon. Sabi dito, sa halip na tayo magreklamo, sa halip tayo na magmurmur sa ating sarili, lumapit ka sa Lord. Magpuri ka sa Diyos at magpasalamat ka ng in advance. Kasi alam po natin na nandyan na po ang katugunan ng Lord sa atin. Tingnan niyo po yung ginawa sa bayan ng Huda. Sa pamagitan ng awit, tinalo at natalo nila ang kanilang kalaban. Sila mismo ang nagkagulo at tagpatayan. Mga kaibigan, nakahanda na
ang katugunan sa panalangin mo ngayon umaga. Hindi ka dapat matakot, kasama mo ang ating Panginoon. Hallelujah! Magkaroon lang po tayo ng pagtitiwala sa Diyos. Huwag tayo masisiraan ng loob. Sabi dito, huwag tayo mawawala ng pag-asa. Ipagkatiwala natin ang ating mga dalahin, problema, kagipitan, kakapusan sa harap ng ating Panginoon at meron laging katugunan si Lord sa ating mga panalangin. Alam niyo po, ako na-excite. Kasi alam niyo po, salamat may Diyos tayo. Sa sandali na tayo nagigipit, gaya ng nangyari sa bayan ng Huda. Sila'y tinulungan ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang Panginoon hindi nagbabago. Siya pa rin ang Diyos noon at magpakailanman. Kung paano siya tumulong sa bayan ng Huda upang sila magtagumpay laban sa kanilang kalaban ngayon umaga. Tiyak kapatid, ang tagumpay mo, laban sa problema mo, laban sa kinakaharap mo, nandyan si Lord para sa iyo. Amen? So tayo po ay manalangin. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Sadyang napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah. Lord, ngayon umaga, salamat sapagkat napakabuti mo, Panginoon, sa amin lahat. Lagi niyo po kami tinutulungan at lagi po kayo may nakanang katugunan sa lahat ng aming mga suliranin at mga tiisin at mga problema. Salamat sa iyo, Panginoon, sa iyong pagkilos sa amin lahat. Tulungan niyo po ang aking mga kapatid, mga kaibigan na may mga kakulangan. Abutin niyo po sila at tugunin, Panginoon, ngayon umaga. Hayaan niyo po na patuloy ka namin ang kinin na ikaw ang aming great provider ng aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Ito pong aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Glory to God. So maraming salamat po mga kaibigan at hanggang dito na lamang po. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Shalom everyone. Bye-bye. Hello! Naway na pagpala ka ng salita ng Diyos na iyong napakinggan sa programang Letter from Our Lover ngayong araw na ito. Pwede ba namin malaman kung gaano ka na-bless sa video na ito? I-like lamang po ito at huwag magkatubiling i-comment kung gaano ka na-bless. Huwag din kalimutan na mag-subscribe para sa marami pang nakaka-inspired na content.